Sek, magandang umaga po. Magandang umaga, Asek. Magandang umaga, Weng and Weng. Magandang Mm. umaga po sa lahat ng taga-subaybay. Salamat, salamat. Paki-confirm naman, Asek, na meron nang nasita yata ang Department of Agriculture na mga negosyante sa palengke na naghahalo ng imported at local rice para maibenta sa presyong lokal. Tama po ba yan? Tama yun, Double Weng. Opo. Meron tayong nakita. Ito ay base na rin doon sa laboratory test na na-conduct ng ating Bureau of Plant Industry ayon sa report nila kay Secretary at saka sa ating enforcement office. Nakita kasi merong nasubmit na parang suspected na mga bigas na mislabeled. 'Di ba nag-iikot tayo ngayon in Opo. compliance dito sa Executive Order number 118. So yung mga palengke dito sa Cagayan de Oro at saka sa Commonwealth, nag-submit sila at nakita doon sa 6 na samples. Isa ay meron kasi tayong Philippine National Standards Opo. na para makita. Yun yung basis natin sa rice grading and classification para makita yung statistical origin at saka profiling. So nakita doon na yung isa ay mislabeled na local when in fact ay imported siya. Okay, Okay. pero nabanggit nga ni Weng kanina ay inallow ng DA, meron kayong sinimula na programa na blended. pwedeng maghalo yung imported at saka local. Pero ano bang panuntunan doon? Kailangan ang label mo ay ano? Para sabihin ito'y pinapayagan at ito ang presyo nito. Kailangan may tamang label. Kung yan ay local, kulay white yung ano mo, parang placard, and then kung imported, dapat blue, and then merong ding nakalagay na placard kung yan man ay iba yung kumbaga may mixing ka na ginawa, dapat Opo. nakalagay rin doon. Pero 'di ba, partner, ang bawal na sa imported ang maglagay ng label na yan ay Local. hindi, yung dalawang klase yun, yung parang premium, ganon. Yan ay 'di ba? Pinagbawalan na yan sa mga imported, Asek. Ang nakalagay ay kung ilang percent broken, 5%, 25%. Uh, para makita na natin talaga kung yan ay premium kasi iba kasi yung presyo ng premium kasi talaga pag imported maganda eh. Yun Nung nga yun nga. Oo. uh, experience ko rito sa Murphy sa Cubao. Meron din akong pinakuhang samples kasi meron din akong doubt. Dalawang stalls yun. Kasi talagang pagkita ko, for experience, ako hindi ko sinabing ma-experienceado ko, pero sa dami na naikot na, makikita mo talaga kung Imported o hindi. Oo. alam natin, pagkaros, alam natin pag imported dahil Correct. talagang napakalinis, Linis, very oo. consistent yung size. Yun Ito ang talaga pag mo doon sa bigas, Oo. napakaganda. Talagang Sandali. yung kanyang Kaloy. linis, Sir, yung kulay, masususpect mo talaga na imported siya. oo. Pero labeled as As local. local. So So anong bumili ako ng Opo. 1 kilo bawat isang stall at pinadala ko sa BPI for sampling. Okay, pero ano ba ang ano ang ginawang mali namang nagtitinda? Imported rice, hahaluin nila sa local tapos ibebenta as local rice or baliktad? Ye- Local rice, ihahalo sa yung- imported sa ibebenta as imported. Sa mas mataas na Well, kasi presyo. yung sa Executive Order 118, ang imported rice should be sold At at 50. 50 pesos per Yes. Yes. kilo. Oo. Maximum na yun, hanggang doon lang. Yes, maximum hanggang Oo. doon lang. Ang So, ang local- ginagawa nila, ibabrand nila as local, papalitan nila yung sako, tapos ilalagay nila na, kunwari, dinurado, at lalagyan nila ng presyo na 60 pesos. Kumbaga, halimbawa. So, talagang, yun, pwedeng mislabeling at saka profiteering ang dating nun. May Pero ang daya benta, na doon, oo. Asek. Malinaw na may daya doon. Yes, malinaw na malinaw. pero- Kaya talagang nung nag-iikot din ako, pagtingin ko, tas ang presyo, ang taas. So, sabi ko talagang may problema ito. Dahil ang Pero local rice... hindi ko inisyuhan yun Opo. ng notice of violation. Pero sabi ko, pag nakonfirma ito na ito Imported. ay Halo.
imported, Oo. babalik kami yan para i-serve yung Oo. mas matinding problema sa Dahil kanila. sa local rice ba wala tayong price ceiling. Wala Wala, naman, pero ayun. minomonitor din natin yung presyo kasi Mm. kabisado naman natin yung farm gate. Mm. Dapat na doon din sa within ganong range, price range kasi nasa mga 53 yung supposed to be natin na Mm. MSRP para Oo. sa local rice. Opo. Okay. Pero mas mahigpit tayo doon sa imported kasi meron Oo. yung na-issue na executive Oo. order. Ang challenge dyan, partner, Asek, bakit hindi ho natutunton kung sino ho mga nagbebenta sa mga retailer na mahal na presyo ng imported? Kaya pilit ho nila sinisiksik sa local rice yung nabiling imported para bumalik ho sa kanila yung kanila hong nagastos. Hindi ba napipinpoint yan? Oo. Weng, tinitrace din namin. In fact, yung pag-ikot ng mga kasama namin at kahit yung sa pag-ikot ko at ni Secretary, nakita natin, hinihingi namin yung resibo eh. At yung iba, of course, tinatago nila. Yung iba, nakikita natin kung saan galing yung kanilang pinagkukunan. Yung iba, reasonable, na medyo mataas konti. Yung iba talaga, makikita mo naman consistent na 1,125 Oo. yung kuha nila. So nakukuha nila at 45 pesos. Mhm. That is a proof na pwede nilang ibenta at 50 pesos. At 5 piso ang kita per kilo. Normally 5 pesos ang patong. Oo. Pag binabasa kanila, Oo. yun ang pinapatong nila na na profit margin. Oo. Lagana po ba yung ganitong problema, Asek de Mesa? Kung nakikita natin ito sa mga samples, it could be an indication na talagang merong ganitong problema. Hindi lang kasi dito, posibleng hindi lang ito sa National Capital Region, but it could be happening in other areas. Ano po ang pwedeng maging babala natin sa mga retailers na gumagawa nito? Ano ang pwedeng sapitin nila sa ilalim po ng mga patakaran ng DA at sa ilalim po ng batas? Of course, meron tayong mga batas ngayon. Yung Price Act, yung Anti-Agricultural Economic Sabotage Law na nagdidikta kung ano yung mga penal provisions at saka ano yung pwedeng kaparusahan. Pero in compliance sa Executive Order number 118, nag-issue na rin si Secretary dati pa noong Department Order number 17. Meron tayong monitoring and compliance na task force. Meron din tayong enforcement task force at saka adjudication task force or office na mag-handle ng mga ganitong kaso at magsasabi kung ano yung mga kaparusahan. So, ano naman yan, nakapaloob in compliance pa rin sa EO 118. Asek, sa ngayon ba, dahil nakita na natin yung yung movement ng petrolyo ngayon presyo ng petrolyo, di ba, Weng? Dahil babagsak, gumaganda ang sitwasyon sa gitna ng silangan. Sa sektor po ba ng bigas, meron ng paggalaw din ang presyo ng bigas, Asek? Gumaganda ba siya kumpara sa mga nakalipas na buwan? Actually, nung simula January, ang inflation sa bigas nasa -8 pa. Pero April, pumalo yan sa 13.7 at yung May ay umakyat pa ng 15.6%. So talagang napakalaki nung tinaas nung sa inflation Opo. sa bigas. Kaya patuloy yung pagtutok natin ni Secretary dito sa presyuhan ng bigas. Tama ka. Actually, sa report ng mga agencies ng FAO at saka ng mga international organization, patuloy na mababa pa rin yung presyo sa international market. At magandang balita na talaga merong ganitong aspeto sa petroleum prices. So makakababa yan doon sa freight cost. Yes. At yung dollar naman, medyo bumababa rin ng konti. So malaking bagay yan doon sa presyo ng imported na bigas na hindi dapat siya tataas. Okay. So, i-expect natin sa mga darating na araw, medyo maganda-gandang presyohan ng bigas. Pwede ba yun, Asek? Dapat nagre-respond yung market doon sa mga factors na nakakaapekto sa presyuhan ng bigas. Pero maging handa pa rin ho tayo dahil ang projection natin noong Abril ng DA, mismo si Secretary Laurel ay baka by September aabot ho ng, ito naman ay sa local rice, baka abot ng 62. Yun pa rin Ayan ba ay na dahil doon sa
projection ano yun, by September dahil sa posibleng epekto ng El Nino, ng Yes. Yun. Oo. mataas na presyo ng fertilizer at saka ng petroleum products. Pero Oo. dahil nag-a-adjust naman ito sa merkado, so posibleng makaapekto rin na bababa yung presyo. Tumaas Pero pa ba ang presyo ng, ng fertilizer ngayon, patuloy pa rin eh. ASEC? Magkano na ngayon? Bago nagkaroon kasi ng giyera, nasa 1,500 pesos yan eh. Per Yung bag. 1,500. Tapos nung sa kalagitnaan, kasagsagan nung giyera, pumalo yan ng 3,000. Ngayon, ang huling monitoring namin, wait lang. Mahalagang malaman to ng mga ano natin ng mga magsasaka po natin, mga kapuso, kasi Araw-araw ramdam na nila yan, partner. oo, tsaka ibig sabihin, go ahead sir. Yung presyo ng urea ay nasa 2,500 specifically dito sa Region 3. Pero may mas mataas pa rin sa ibang area, nasa 2,800 hanggang 2,900. Pero at least bumaba na ito kasi nasa mga 3,000. So we're expecting na bababa pa rin yung presyo ng fertilizer. Ang importante dito yung timing eh. Opo. Kasi ngayon, nagtatanim na, gumagamit na ng fertilizer yung ating mga kasama magsasaka. Okay. ASEC, may projection na dahil sa El Nino mababawasan yung produksyon natin ng bigas ng 700,000 metric tons. Tama po ba yung figure Yes. ko? Okay. Meron na po ba Yan tayo? yung initial projection ng DA, Okay, 700,000 metric tons reduction. Ibig sabihin pwede pang tumaas doon, ASEC? Depende sa severity ng El Nino. El Nino. Matanda natin noong 2024, we lost almost 1 million metric tons. Opo. Anong nakakasa na ba yung importation natin pamalit doon sa 700,000? Yung huling data na nakita ko as of end May sa imported na bigas, pumasok sa atin ay nasa 2.2 million metric tons, which is already 15% higher for the same period last year na mga 1.9. So normally talagang nagre-respond yung market din pag may mga ganitong problema. Noong 2023 na we have the record harvest, nasa 3.5 million metric tons yung pumasok na bigas. At noong 2024 when we experience a strong El Nino, lumobo ng 4.8 million metric tons yung ating importation ng bigas. And yet, patuloy ho ang pagtaas ng imported na presyo ng bigas. Oo. O Tapos depende may yun sa kwan presyo pa sila, doon sa ang laki ng taripa na meron sa kanila. Di ba? Asek? Tumataas konti yung presyo ng bigas sa international market, pero mababa pa rin kumpara ng mga dating kasagsagan na mataas ang presyo sa international market. Ang magiging issue lang rito kung magiging severe nga yung El Nino at maapektuhan din yung mga ibang bansa kagaya ng India, ng Vietnam, ng Thailand na nag-export ng maraming bigas. Ngayon, ang imported, dito lang sa NCR, sa monitoring ka nung isang araw ng DA, 48 ang well-milled, imported yan. Ang regular well-milled na local, 45. So mas mura ang local, mas mahal ang imported. Ang imported actually mas mura. Yung ating dahil nga may EO tayo, nasa 50 pesos yung nabanggit mga weng na well-milled at saka regular milled. Siyempre, mas mura yan doon sa premium. Okay. Sa premium. well-milled, nga pala, 50. Well-milled ang local, 2 piso lang ang difference. Ang well-milled na imported, 48. Asek, yung sa palengke na mamonitor po ninyo, yung bentahan sa online, maganda yung pinunto ni Carlos Miranda sa Facebook natin. Mas maganda pang bumili sa online, free shipping pa. Yung presyuhan ba sa online na mamonitor po ninyo? Hindi namin Hindi nyo sakop? naka-standard na namomonitor yan kasi meron tayong regularly na minomonitor ng mga palengke dito sa NCR, 13 yan, na everyday yan minomonitor as part ng ating standard monitoring plus yung sa ating mga regional
field offices. Mm. So, pero ngayon, dahil nga dito sa mga issues na ganito, yung ating enforcement saka yung ating monitoring and compliance task force, tinitingnan din pati yung mga online na bentahan. Pero yung mga online, kadalasan dyan, imported no? Oo. Malamang. Yes. Oo, imported. Yung mga local rice natin na Pero kailangan ng dahil suporta. meron tayong oo. EO 118 na kailangan 50 pesos lang, kahit sa online, kailangan yun na sundin, Asek? Baka wala. At Oo. dapat susundin nila rin yun. Ah. Kung yan ay makikita na tawag dito imported, dapat 50 pesos din. Oo. Okay, ayan. yun lang malungkot ho natin. Alam niyo, nagbukas ito ng panibagong challenge ba? Pag question sa kalidad naman. Kasi yung imported, sabi niyo nga kanina, kaganda-ganda, Oo. makinis. So Buo challenge yung- sa atin yan. Bakit ang bigas ho natin, hindi pwedeng katulad yung standard na, Oo. na imported? Pag nakikita talagang nakakainggan yung bumili. Mm-mm. Napakaganda. Yan ang challenge Yes. talaga sa atin ngayon, Weng. Kung titingnan natin yung Korea, Japan, Taiwan, iisa lang yung variety na yung Hasponica nila na pagdating sa milling, talagang isang setting lang yung gagawin Oo. mo. At saka sa kanila, pagka-harvest, kailangan i-dry agad to Oo. maintain Oo. yung quality. So tayo, dahil limitado yung ating mga post-harvest facilities, Oo. na ngayon talagang inaaksyonan ng DA, yan yung problema kasi marami pa rin nagtutuyo sa daan. Yun Napakarami nga, kaya nating pala. rice varieties sa bawat area. So pag pinaghalo-halo sa milling, dadami yung durog kasi Oo, yun ang malungkot. yun yung Oo. problema, maraming choky. Oo. Yung So, ganung practice, isa yan sa Asek, mga policy na ginagawa namin. Meron kaming project ngayon na dapat mag-oobliga sa isang region, dapat maximum 2 variety lamang. No, yun. Again, Anong para variety mas yun? madali para sa drying at bakit saka sa hindi milling. pwedeng i-regulate yun ng gobyerno, Oo, Asek? oo. Pwede nating gawin yon para ma-ensure na yun nga, tataas yung quality. Kasi unless maging competitive tayo Correct. sa ating produkto, agricultural commodities, mahirapan tayo. If you look again You doon can't sa compete. Oo. bukod doon sa cost of production, importante rin na sumunod tayo doon sa magandang quality. Opo. Kasi yung ating mga kababayan, Opo. binibili talaga nila yung imported, Imported, oo. dahil Yes. Sarap. bukod sa Oo. maganda, Mm. talagang yun yung preference So, nila. anong variety lang, Pangulo? Anong variety lang dapat? In fact, ngayon, gusto ko ring sabihin, yung ating dinurado, nanalo yan as second Correct. best Oo. na bigas sa buong mundo. Talaga? Yes. Base Oo. doon sa isang Oo. competition. Okay. Ang number 1 ata, I forget yung country. Pero yung product natin, kung talagang susunod doon sa Standards. proseso ng Oo. drying at saka milling, we can compete against the best of the world. Eh bakit hindi natin Oo ginagawa, nga. Asek? Di ba? Of course, we need all the facilities nga sa buong bansa para ma-ensure natin na talagang we will be meeting all those standards. Of course, meron na rin naman tayong nasusunod, pero karamihan pa rin o marami pa rin na talagang kailangan i-dry mabuti ng tama. Lalo na ngayon, pag tag-ulan, limitado yung ating sikat ng araw, mahirapan na ma-meet yung mga ganong standards kung wala kang tamang mechanical dryers. Alright. Ngayon, no? Yung pa rin problema yun natin. yung mga ilang Oo. issues pa natin. Okay. Asek, Asek, salamat. thank you, Salamat ha. ng marami sa oras. As ha? always, maraming salamat po. Maraming salamat din. Good morning. Good morning Thank you. po. Si Assistant Secretary Arnel de Mesa, spokesperson ng Department of Agriculture.